milyong Pilipino sa hirap na dinadanas ng bansang ito. At mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte, isang abnormal na tao. Ano pangalan, boss? Ramil Madriaga, na hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw ang nagtayo ng VP PSG. Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man sa Davao. Kung di ba naman talaga baliw? Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po, and it's a pleasure to be standing alongside yung aking mga co-panelists who are, I consider, intellectual giants in their own field. Ako po si Dr. Froilan Calilong. Ako po ay isang profesor ng Agham Pampolitika at ng Public Administration. I'm also a political analyst. Maaaring nakikita niyo po ako sa media. And as a political analyst, I always try to be neutral as much as I could. Pero isa lang po masasabi ko, no, napakahirap pong maging neutral when we are in this kind of situation. Napakahirap po para sa akin na hindi tuligsain ang gobyerno ngayon when in fact nakikita natin that we are being run like a syndicate, no, by this government. Para tayong nasa isang sindikato at lahat po tayo ay hostage. No? So, ngayon po, dito sa, dahil ang pinag-uusapan natin ay ang national budget, this 2026 national budget, sana po ang attention natin, medyo i-focus natin or i-rechannel natin sa isa pong departamento na binigyan ngayon ng pinakamataas na budget allocation, and this is none other than the Department of Education. We have to be very vigilant about this. 1.38 trillion po ang ibinigay sa kanila, and this is actually above average, no, nung sa kumbaga sa global standards. Talagang napakataas itong budget na to. Ngayon ang tanong dito is, ito po ba ay talagang magtatawid ng mga reforma na kailangan natin sa education sector? No? Hindi po dahil sa malaking budget ang ibinigay, talagang magkakaroon po ng kalutasan yung ating mga problema. Kinakailangan pong tignan natin, ano ho ba ang gagawin nila dito sa pera na to? No? When in fact, number one problem here will be the absorptive capacity ng mga eskwelahan po natin. Yung ating tinatawag na mga institutional capacities din nitong ating sektor ng edukasyon, ano? At meron po ba talagang long-term benefits, no? Kasi para sa akin, the education sector is supposedly geared towards national development. Yan po talaga ang trajectory niyan. Pero kung ang gagawin po natin dito at ang ilalatag lang natin dito ay pagtatayo lamang ng mga classrooms, hindi ko sinasabi na hindi po tama yon. Pero kinakailangan din po maraming systemic reforms dahil sa DepEd po,